Dalagang niloko ng nobyo, isinuko ang sarili sa boss niyang CEO. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na mawawalang lahat ng pinanghahawakan ko. Akala ko, sapat na ang pagmamahal. Akala ko, sapat na ang pagtitiis. Akala ko, sapat na ang katapatan para manatili ang isang lalaki. Ako si Maya, 26 na taong gulang. Isang simpleng babae na nangarap lamang ng tahimik na buhay, maayos na trabaho at lalaking mamahalin ako ng tapat. 7 taon kong minahal si Eric. 7 taon akong naniwala na ako ang babae sa huli niyang pangarap. Magkasama kaming umangat mula sa wala. Noong panahong wala pa kaming pera, wala pa kaming direksyon, pero puno kami ng pangako. Ako ang nagluluto kahit kulang ang sahod. Ako ang nagtiis kapag mas inuuna niya ang barkada, ang trabaho, ang sarili. At kailanman, hindi ko inisip na lolokohin niya ako. Hanggang isa-isang gabi, isang gabing hindi ko na makalimutan. Gabi iyon ng Biyernes. Pagod ako galing trabaho. Bit-bit ko ang maliit na cake na paborito niya dahil anibersaryo namin. Hindi niya naalala, pero ako, hindi ko nakakalimutan ang kahit anong mahalaga sa kanya. Pagdating ko sa apartment niya, napansin kong bukas ang ilaw. May sapatos sa labas na hindi pamilyar. Babae. Kinabahan ako, pero pinili kong magtiwala. Baka kaibigan lang, baka pinsan, baka mali lang ang iniisip ko. Tahimik kong binuksan ang pinto at doon ko siya nakita. Si Eric, yakap ang isang babae. Halakhakan. Malapit, masyadong malapit para maging simpleng kaibigan. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na narinig ang susunod na sinabi niya. Hindi ko na naramdaman ang cake na nahulog sa sahig. Ang tanging naramdaman ko ay ang bigat sa dibdib ko. Isang bigat na parang gustong pumatay sa akin. Nang mapansin nila ako, huli na ang lahat. Maya? Pautal-utal niyang sabi. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Tiningnan ko lang siya, diretso sa mata. Gaano katagal? Mahinahon kong tanong kahit nanginginig ang boses ko. Hindi siya makasagot at doon ko naintindihan ang lahat. Umalis ako ng gabing yon na walang dala kundi ang dignidad at isang pusong wasak. Ilang araw kong hindi pumasok sa trabaho. Hindi ko kayang tumayo, hindi ko kayang huminga. Hanggang sa isang umaga na pilitan akong bumangon. May trabaho ako, may responsibilidad at kahit durog ang puso ko, kailangan kong magpatuloy. Doon ako nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, isang corporate firm na kilala sa buong bansa. Isa lang akong executive assistant, tahimik, masipag, halos hindi napapansin. Ang CEO ng kumpanya ay si Alex Montenegro, isang lalaking kilala sa pagiging istrikto, tahimik at walang pakialam sa personal na buhay ng empleyado. Hindi siya palangiti, hindi siya palasalita. Pero kapag tumingin siya, parang nababasa niyang buong pagkatao mo. At sa araw na yun, unang beses niyang napansin ang lungkot ko. Maya? Tawag niya habang papalabas ako ng opisina niya. Are you okay? Simpleng tanong, pero doon ako muntik bumigay. Ngumiti ako, pilit. Yes sir. Pero hindi ako nakalusot. Mula noon naging madalas ang pakikipag-usap niya sa akin. Hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa akin. Hindi siya nanghihimasok, hindi siya nagtatanong ng diretsyo. Pero ramdam ko ang malasakit. Isang malasakit
na hindi ko naramdaman kay Eric sa loob ng 7 taon. Isang gabi, matapos ang mahabang overtime, niyaya niya akong magkape. Hindi bilang boss, hindi bilang CEO, kundi bilang isang taong gustong makinig. At doon, sinabi ko ang lahat. Ang pagtataksil, ang sakit, ang pagkawasak. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ako pinayuhan agad. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat. Maya, mahina niyang sabi matapos akong umiyak. Hindi mo kasalanan ng lokohin. At sa simpleng linyang iyon, parang may umunawa sa akin sa wakas. Hindi ko namalayan kung kailan nagbago ang lahat. Hindi ko namalayan kung kailan ako nagsimulang humanga sa kanya, sa katahimikan niya, sa respeto niya, sa paraan ng pagtrato niya sa akin bilang tao, hindi bilang ari-arian. Hanggang sa isang gabing muling bumalik ang sakit. Tinext ako ni Eric, humihingi ng tawad. Gusto raw niyang makipagbalikan. Nagkamali lang daw siya. At doon, tuluyang gumuho ako. Pumunta ako sa opisina ni Alex, umiiyak, walang lakas, walang direksyon. "Sir, pagod na po ako." Mahina akong sabi. At sa gabing iyon, hindi ko isinuko ang katawan ko. Isinuko ko ang sarili kong takot, sugat at kahinaan. Hinayaan kong may makakita sa akin sa pinakahubad kong anyo. Emosyonal, hindi pisikal. Yakap lang, katahimikan, pag-unawa. Walang kasalanan, walang pagsasamantala. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti akong bumangon. Unti-unti akong natutong magmahal muli ang sarili ko. At si Alex, hindi niya ako minadali. Hindi niya ako inangkin. Hinintay niya akong maging buo muna. Hanggang sa isang araw ako na ang kusang lumapit. "Alex," sabi ko. Unang beses kong tinawag siya sa pangalan niya. Handa na ako. Hindi para sa kahit anong kapalit, kundi dahil pinili kita. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko malilimutan. "Maya," sagot niya. "Hindi mo isinuko ang sarili mo sa akin. Pinili mong magmahal muli. At iyon ang pinakamagandang desisyon." Hindi lahat ng sugat ay nagdadala ng pagkawasak. Minsan, dinadala ka nito sa taong magtuturo sa'yo ng tunay na halaga mo. At minsan, ang pag-ibig ay dumarating hindi kapag buo ka, kundi kapag handa ka ng buuin ang sarili mo muli.